Dolorosa, Jerusalem the day the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see a man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la Via Dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la Via Dolorosa, que es la vía del dolor, como ovejas ven a Cristo, Rey Señor. Y Él quiso ir, puso amor por ti, por mí, por la Via Dolorosa al Calvario y le morir. The blood that would cleanse the souls of all men made its way through the heart of Jerusalem. Down the Via Dolorosa, go the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. Si Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, humanda kang siya ay salubungin. Jesus is Coming Again program. Inyong makakasama at mapapakinggan ang kilala ng tagapagsalita sa ating Jesus is Coming Again program. Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. Comes through the gate. Magandang umaga sa inyong lahat, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan. Kumusta na po kayo? Sa muli, ako po ang inyong kapatid kay Cristo Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. ay dadalaw sa inyong mga tahanan upang kayo po'y dalhan
ng pabalita ng buhay, kaligtasan, biyaya, pag-ibig ng ating dakilang Panginoong Hesus. Sa muli po kayong lahat ay aking pong wini-welcome sa ating pong programang lumalaganap di lamang Luzon, Visayas at Mindanao, kundi labas ng Pilipinas, kahit pa po dito sa United States of America. Ating binabati ang ating mga kapatid dyan po sa lugar ng Palawan, buong Puerto Princesa City, sa Coron, Colion, Busuanga, Cuyo, Agutay, Magsaysay, Linapakan, ang ating mga islets ng ating pong lalawigan ng Palawan ay ating pong kinukumusta. Ang aking pong mga kaibigan din naman ng mga pastor ng Baptists na sina Pastor Gian, Pastor Valdivieso, ang ating pong mga pastor na lagi po nating kasama at kaagapay, kaibigan, lalo tigit sa ating pong kasamahan ng NACFIL National Auxiliary Chaplaincy of the Philippines. Kumusta din po ang ating mga kapatid at mga kaibigan na nakikinig po sa England, sa Italy, sa Portugal, Switzerland, Uzbekistan, Russia, Alabama, kahit pa po ang ating mga kapatid sa Thailand, sa mga kapatiran natin na nakikinig po sa South and North Africa, South Korea. Diyan po, malapit karatig nating mga kapatid at mga kaibigan, kaya na Ate Lily Ray na nakikinig po dyan ngayon sa dako po ng Sabah, Malaysia. Ang ating pong mga kapatid lahat na nakikinig po ngayon ay lagi po nating kinukumusta. Lagi po sila ni Mama To, Papa To, sila Pastor General, ang ating mga kapatiran lahat dyan po sa Seattle Church. Okay? Sa Seattle Philam Church na lagi po nating kaagapay. Lalo tigit si Nanay Rodina at sa kanya pong kapatid. Ang ating pong mga kapatiran din po naman sa California, sa simbahan na pinangunan ni Pastor Nonoy Crasilier at sa ating mga kapatid na nakikinig po diyan sa Gardena Seventh-day Adventist Church, diyan po mga kapatid sa California, ating pong pinasasalamatan. Sila Pastor and Mrs. Jesta, din po naman diyan po sa Los Angeles, California, ating pong wini-welcome, or sa San Diego, California, ating pong wini-welcome sa ating pong programa. Ating pinasasalamatan ang bawat isa sa inyong mga kapatid. Dito po ngayon tayo sa ating mga early birds. Ating pong binabati ang ating mga early birds, sina Sister Nadim Nay, Jared Verano, Ronald Yambao, Katibo, Nani Fabricela Rabino, Jervil Tanay, Serdinio, at gayon din po naman ang ating mga kapatid na sina Tina D, ating pong binabati. Siya nga po pala mga kapatid, Sabat ngayon, ano? Happy Sabat sa inyo. Dito po sa Amerika, Sabat na. Diyan po siguro mga kapatid sa Pilipinas ay sunset na. Ating pong pinasasalamatan din naman si Brother Arenita Bacon Kabuga, nakikinig at nanonood po ngayon, Benben Karupo, Penikiti Day, si Sister Atwood, diyan po sa California. Gayon din po naman, ating pong binabati si Jared Verano at si Lailani Di Guzman, Nancy Galardo, Mac Tibor, at gayon din po naman si Nancy Fabricila Rabino, Noemi C., Pearl de la Torre Piras, Ayan Luzami, Kent Paul, Princess Asitora, yan, Efren Piscano Mariano, Grace Takagi, and then Antonio Panisa, Auftana Arsolon Mitsi. Yan, nakikinig po ang ating kapatid ng ito lagi. Kaya naman si Jeruel Tanay Sidinio, Ros Atwil Ropita, Marie Rina Ding Galardo, atin din pong binabati mga kapatid si Pearl de la Torre Piras, at si Tito Magtagad. Ito si Brother Tito, lagi talaga ito. Ayan Luzami, Oktobre 20. Ang ganda pangalan niya, Oktobre 20. Siguro Oktobre buwan na ipanganak to at pitsa 20. Mars Datilis, Angelina Capistrano, Siens K. Zans Pangans, Pearl de la Torre Piras, ating binabati ang bawat isa sa inyong mga kapatid. At gayon din po naman sa ating po mga YouTuber, sina Elizabeth Ayong, Darrell Masangkay, Robbie Kimat, Emel Manibog, Willie Castardo,
John Villanueva. Atin pong binabati din naman si Ate Nineth diyan po sa California at si Marian na nakikinig ngayon at si Aluna Dizon diyan po naman sa Daco din naman mga kapatid ng Chicago, Illinois. Ating binabati ang ating lahat ng mga kapatid at mga kaibigan na nakikinig sa buong sanlibutan sa ating pong programang lumalaganap ang ating pong Jesus is Coming Again Ministry. Dahil po dyan mga kapatid, tayo po agad ay lumapit sa Panginoon sa pamagitan po ng ating dalanginan sa pangunan nating pagbukas ng ating programa ay ilapit natin agad sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos na nasa langit, nagagalak kami at nagpapasalamat sa inyong mayamang pag-ibig, patnubay pagpapala, kabutihan at kagandang loob na patuloy inyong ipinamamala sa amin bilang inyong mga anak. Salamat po, Panginoon, na kayo'y laging nariyan. Kayo'y laging amin pong pagpapala at sumuli sa aming pag-aaral ng inyong mga dakilang salita. Kayo nawa po, Panginoon, ang aming muling kasama. Salamat sa inyong pagdinig, sa inyong pagtanggap sa aming mga dalangin, sa pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid, atin pong ituloy agad ang ating pong pag-aaral at kung kayo po ay merong prayer request ay inyo na pong ipadala sa atin pong programang Jesus is Coming Again Ministry. Okay. Kung kayo po ay merong mga katanungan at mga requests na mga topic tulad ngayon, ang ating topic nito ay request ng isa nating viewer na kung saan sabi niya, maaari bang i-discuss po ninyo ang USAS? Ayan ha. Ang USAS mga kapatid ay yan po ang short term or acronym ng Once Saved, Always Saved. Okay. Atin mo na po nga baliktanaw ang ating pong napag-aralan nung nakaraang gabi. Atin pong napag-usapan mga kapatid na ang sabi ng Iglesia Katolika, ang pangalang Iglesia Katolika or a Catholic Church ay nasa Bible. Habang sabi naman ng Iglesia ni Cristo Manalo, ay sabi nila wala sa Biblia ang Iglesia ni Cristo o ang Iglesia Katolika. So, alin ba sa dalawa ang nagsasabi? Si Dan Omar Libag ng mga ngaral ng Iglesia ni Cristo or si Kaburnok mga ngaral ng Iglesia Katolika? Na atin pong nakita na may nabasa ng Iglesia Katolika or Catholic Church, pero hindi yun ang ibig sabihin ng Iglesia ni Cristo. Ang ibig sabihin kasi ng Iglesia ni Cristo ay Iglesia Katolika Romana or Roman Catholic Church. Na ang salitang Iglesia Katolika Roman, hanggang doon lang kinat, hindi po kinat ng maayos, nahuli tuloy kung anong ibig sabihin ng Iglesia ni Cristo. So dito mga kapatid, ating nakita na may punto naman ang Iglesia Katolika kasi may mabasang Katolika o Catholic Church. Pero kapatid, hindi po yun ang sinabi ng tinatawag natin na Iglesia ni Cristo. At hindi po ibig sabihin din naman, pag sinabing Catholic Church ay ang tinutukoy ay Roman Catholic Church na agad. Kasi ang salitang Catholic, it means universal. At hindi lang ang Roman Catholic ang universal. Ang mga Protestants, ang mga Orthodox, yan po ay universal din po naman. Okay? Now, atin pong makita na ito po ay talagang sinupla ng Iglesia ni Cristo. Ano pa ating nakita na hindi lang po naging ganong tapat ang Catholic Church sa kanya pong pagpapatunay kasi pinutol niya gawa ngang walang mabasang Romana Katolika. Okay? So I hope naging malinaw po sa inyo yan. Atin po namang ipinagbigay alam din sa inyo na ang tunay na iglesia ay hindi po lamang mabasa o gusto lamang mabasa ang pangalan sa Biblia, kundi mga kapatid,
ang pagpapakilala ng ating Panginoong Diyos sa tunay na iglesia ay walang iba. Hindi po sa pangalang pinagsisiksikan ng mga tao ang kanilang sarili na tawagin sa pangalang kung ano-ano, na marami pa namang pangalang mabasa, hindi lamang iglesia ng Diyos o iglesia ni Kristo o iglesia ng mga banal, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, iglesia ng Panginoon, iglesia ng mga banal at iba pa, kundi marami kapatid. Ngayon, lahat yan ay nakasulat sa Biblia bagamat hindi proper name. Bawat isa ay nag-angkin na sila po ay biblical habang napakarami naman nila. Okay? Iglesia ni Kristo lang, napakadami. Di po ba? Napakadami mga kapatid ang pangalan. Iglesia ng Diyos, pagkadami mga kapatid ang nag-aangkin. At same verses ang kanila pong kinukuha. Now, tayo po'y dadako dito sa ating pong topic ngayon. Ito ang maganda nating topic mga kapatid. Saka pala, dito muna tayo sa ating mga viewers reaction sa ating pong naging topic kagabi. Galing kay Mac Tibor, yes, tinaw, pas sa tubig sa butong, Pastor, praise God. Sa Tagalog mga kapatid, malinaw pa daw sa tubig ng buko. Pastor, praise God. May nakita ba kayong sabaw ng tubig, Sister Christine, na malabo? Malinaw talaga yan, ano? Pagka ang tubig ng buko, kapatid, ay malabo, baka tuba na yan. Alright, thank you. Galing naman kay John Villaruel. Praise God, Pastor Dizon. Napakalina po sa mga taong bukas ang kaisipan at tinatanggap ang katotohanan, ngunit malabo sa mga taong pilit tinatalikuran ang katotohanan. Happy Sabbath po sa lahat ng mga anak ng Diyos. Happy Sabbath sa inyong lahat mga kapatid, ha? Allen Gonzaga Mopia, maraming salamat sa maganda at napakalina paliwanag, Pastor. Ngayon ko lang din po nalaman ang tungkol sa meaning ng Catholic at tungkol din po sa paggamit ng name na Adventist. Now I know. Thank you. At nadagdagan ang aking kaalaman. Aming kaalaman. God bless your ministry, Pastor. Salamat at may natutunan kayo. Tito Magtagad, napakalina po, Pastor. Walang labis, walang kulang. Nancy Galardo, ang Iglesia ni Cristo, ginamit naman ng INC, pero ang tawag dito, turo di naman ayon sa Biblia. Yan ay mga reaksyon lang mga kapatid. Alberto Lachica, ang ganda po ng topic. Pastor, sabi ng nagsasalita na yan ay aral daw po nila, ay gaya ng aral ng mga apostol. Ang layo, kaya mas marami silang tradisyon na gawa lang nila kaysa aral ng Biblia na sila paraw po ang may gawa ng Bible. Nako, may gawa ng Bible. Ayan, Luzami, ngayon ko lang naunawaan ang meaning ng Catholic and Roman Catholic. Salamat, Pastor Dizon, sa napagandang paliwanag. Malinaw po ang pagpapaliwanag niyo. God bless you. Raquel T. Gonzalez, maraming salamat. Marami ng pastor. Ito ang sabi. Ito yung Catholic, mga kapatid, na nag-react. Marami ng pastor ang lumipat sa Katoliko dahil doon na nakita ang lahat ng katotohanan. Raquel T. Gonzalez, kung totoo man na may mga pastor na lumipat sa inyo, ewan ko kung Seventh-day Adventist pastor yan, pero wala pa ako narinig na may Seventh-day Adventist pastor na lumipat sa Katoliko. Siguro ibang sikta. Pero kung sabihin mong lumipat sila kasi doon ang lahat ng katotohanan, ewan ko sa iyo, siguro totoo nga naman ikaw, pero ako mismo magsabi, wala talaga yan. At hindi po buong katotohanan ang sinasabi niyong buong katotohanan. May mga katotohanan, pero hindi po buong katotohanan. At hindi po namang nabasa mga kapatid na itong si Raquel Gonzalez, sinagot nito ni Emer Magdamit. Sabi niya, yung po bang pangingilin ng linggo, katotohanan po ayon sa Biblia? Yun, sinupla itong si Gonzalez. Dumagdag naman itong si Emmanuel Sindol. Yun po bang pagbibinyag sa sanggol, ay nakita ba nilang katotohanan sa Biblia ang pangingilin ninyong ng linggo? Katotohanan po ba yan? So dalawa dito mga kapatid ang binanggit ni Sindol. Yan bang binyag ng sanggol ay nasa Biblia? Yan may katotohanan at yung pang pangilin ng linggo ay diyan, di ba, mababasa sa Biblia katotohanan? Yun din pang sinabi ni Brother Magdamit. At sabi ni Alberto Lachica, nabasa na natin yan. Maria Teresa G. Tierra, sinang Sister Tierra, diyan po sa Erawan. Purin ang Panginoon Pastor, malinaw pa sa sikat ng araw ang iyong pagpapaliwanag. Dalangin ko po na patuloy pang lumaganap at maging matagumpay ang iyong ministry. Ministry natin to lahat mga kapatid, ha? Kay Susami naman, nabasa na rin po natin yan. Nancy Galardo, napakalinaw ang paliwanag mo, Pastor. Sino pa ba ang hindi makaintindihan yung ayaw umintindi, yung taong ayaw sa katotohanan? Alright!
Dito tayo sa ating topic, mga kapatid. Once saved, always saved. Pag ikaw dahil ligtas ka na lagi. Hindi na magkakasala daw. Hindi na magkakasala. Hindi na mag-backslide. Langit ang tungo anuman ang mangyari. Biblical ba ito? Alam niyo mga kapatid, sabihan ko kayo, kung totoo ito, sabihan ko kayo, napakaganda. Napakaganda to. Totoo ba na pagka ikaw ay baptist na, direktahin ko na ito mga kapatid, tulad ni pastor ng Baptist na si Rian Fuentes, na tinatawag natin misang pointless, kasi kung magsalita, walang kapunto-punto. Sample po niyan mga kapatid, sabi niya, ang nagsulat daw ng 10 Commandments ay si Moses. Mapudpod na lang dalawang mga palad at mga daliri, maubos na lang daliri sa kamay kasusulat sa bato. Isama mo na yung daliri ng mga paa ni Moses. Kahit isang litra, kapatid, hindi susulat. Ang susulat siguro niyan, dugo, pero hindi pwede yung daliri niya ang siyang uukit ng bato. Kaya pointless talaga. Now, totoo ba ang mga aral natin mga Baptist tulad nito mga kapatid ni Mr. Pointes? Ay totoo ba na pagka ikay naging membro na ng Baptist? Okay? Totoo ba na pagka ikaw ay nabinyagan na, naging kabahagi ka na ng Baptist, naging membro ka na, at ikay tumanggap sa pananampalataya at ligtas sa pamagitan ng biyaya, saved ka na ngayon, anuman mangyari kahit paliko-liko pa sa pananampalatay, saved pa rin kasi tinanggap ka na noon, saved ka na. Tapos pagka ikay saved na at membro na nila, hindi na nga nagkakasala. Alam niyo mga kapatid, sabihan ko kayo, ito malaki itong biro at kasinungalingan eh. Sino ba namang Baptist sa buong mundo na magsasabing hindi sila nagkakasala? Kasi kung hindi kayo nagkakasala na, hindi nyo kailangan ang tagapagligtas. Tapos hindi na nag-backslide. Ito hindi totoo. Bakit? Isa sa aking binabible studian ay Baptist pastor, si Pastor Jeffrey Arsenal. Yan. Baptist pastor po yan. Nagpabinyag sa Seventh-day Adventist. Tapos sabihin nyo, hindi nagbabackslide. Ang dami pong pastor ng Baptist, kapatid, kung saan ay naging Seventh-day Adventist. At siguro ang iba ay pastor ng Baptist, lumipat siguro sa Iglesia ni Cristo, at iba pa, kasi ang lahat ng tao may kalayaan. Halimbawa, Adventist, gusto po mga kapatid mag-Baptist, ay kagustuhan nila yan. Nasa kanila yan. Kung ang kanilang pananampalataya, ilipat nila. Halimbawa, Adventist, lumipat sa Pentecostal, o kaya bumalik sa pagkakatoliko, whatever. Ipagpilit ng tao yan. Ang atin lang po naman dito, mga kapatid, ay ano ba ang katotohanan na turo ng Biblia? Halimbawa, ang nanay at tatay ay Baptist. Pagkatapos ang mga anak ay nag-iba-ibang sekta at denominasyon kasi doon sila magaan ng kalooban at doon sila konbinsido. Ay kalayaan ng tao yan. Alam nyo mga kapatid, itong doktrina ng once saved, always saved, sabihan ko kayo, ay napakaganda sana kung totoo. Pero kung makita mo naman na hindi totoo, tapos manatili ka dyan, wala itong pinagkaiba mga kapatid. Kaya makita po nyo dito, ay nandyan po ang larawan ng ahas, na hawak-hawak po niya yung tinatawag nating apple, nasa bibig niya banda, sa liig niya. Liig na ba yan? At nangyari mga kapatid, may palad na may hawak. Nalala nyo ba yung kwento ni Eva? Na siya tinukso ng ahas at ang kinain ay prutas na napakasarap sa mata at paningin ng tao? Lahat ng pangako ni Satanas nandoon. Ano yon? Maging katulad ka ng Diyos. Hindi ka mamamatay. Mabubuksan ang iyong mga mata katulad ng Diyos. May magaganda ang kanyang mga sinabi. Ang once saved, always saved ay masabi kong pagkaganda ng mga pangakong maging konbidyente ang mga membro sa bagay na hindi naman totoo. Paano ko nasabi yan? Atin pong pag-aralan mga kapatid. Once saved, always saved. Is that biblical? Once saved, always saved. Truth or lie? Wala akong pakialam mga kapatid sa pananampalataya ng iba kung gusto nila dito. Bakit? Gusto nila yan eh. Pero palibasa ito'y request na topic. Katanungan ng isang tao na maaari ba nating i-discuss ay ating ang i-discuss ngayon. Ating pinagbibigyan kayo mga kapatid. Basta lamang kaya ng ating panahon, oras. Meron kasi iba mga kapatid na nagre-request ng topic
na ang topic nila mga kapatid ay magkapareho lang po sa iba, so binuo na lang po natin dito. Meron namang iba na mayroon din pong request pero marami pa mga nauna, so inuna mo natin yung mga nauna mga din. First come, first serve, kumbaga. Ito ba'y katotohanan o kasinungalingan? Atin pong aralin mga kapatid ang bagay pong ito. Ang background po ng once saved, always saved, talagang ang pinagmulan nito mga kapatid ay si John Calvin. Kaya nga tinawag itong Calvinist doctrine. The church's greatest mistake occur when the people of God honor what a leader says without examining the instruction in the light of the scripture. Ito kapatid ay malaking kamalian. Yung bang naniniwala ka lang agad sa sinasabi? Ano ba ako magsabi ako sa inyo na Seventh-day Adventist member ka? Tapos makinig ka lang mga kapatid sa pastor agad at sinunod mo kung ano sinabi. Magandang maging masunurin, pero maganda rin ang mapanuri. Tulad limbawa, kung suriin mo, itong tinatawag ng eternal security, kahit pabanjing-banjing ka pa, backslide ka pa, kahit ikaw pa ay tumaliwas sa iyong pananampalataya, kung save ka na noon, silyado ka na? Kapatid, sabi ako kayo, totoo naman talaga na pagka ikay hawak ni Kristo, walang makakaagaw sa iyo. Kung ikay hawak ng Diyos, kahit si Satanas pa maglilimbag-limbag, hindi kanya makukuha. Kahit pa mapatid ano ang mangyari, hindi ka pwedeng mawala. Pero ito naman pong masabi ko sa inyo. Walang makakakuha sa inyo galing sa kamay ng Diyos, pero hindi ka naman pipigilan at manatili sa kamay ng Diyos kung ikaw mismo ang umayaw, ikaw mismo ang tumalikod, ikaw mismo ang nagtanggi, ikaw mismo ang nag-abandona, ikaw mismo ang umalis sa pananampalataya. Kasi kahit kailan, walang tao sa balat ng lupa na pipigilan ng Diyos ang ayaw maglingkod sa Kanya. Ang Diyos ay hindi masaya sa taong pinipilit. Ang Diyos hindi masaya sa taong talagang pilit na inihila ni Kristo o ng Diyos para lamang maglingkod sa Kanya. Tayo'y once saved, always saved kung manatili kang saved. Pero sabihin ninyo, hindi na nagkakamali, hindi na nagkakasala, langit ang tungo anuman ang mangyayari. Pag-aralan natin yan kung sa Bible ba galing yan. Okay? Ito po yung sinasabi nilang eternal security. Once saved, always saved. Perseverance of the saints. Assurance. Ito, ang ganda po nito mga kapatid. Ito yung mga taong nangangakong mga kapatid ng langit at ng lupa. Para bang lalaking, hindi naman lahat, na nangliligaw sa isang babae. Mahal ko mga kapatid, nagnisesaling dalaga kasi meron mga balo nililigawan din. Mga kapatid at mga kaibigan, nangako ng langit at ng lupa. Pagkatapos ay hindi pala langit ang pangako, mga kapatid, at bagong lupa. Kundi ang pangako ay napako at lahat ay pasakit. Masarap pakinggan na ikaw ay saved, anuman ang mangyari. At yan din po ang gusto ko mga kapatid, kung yan ay biblical. Ang gusto naman talaga ng Diyos ay ligtas tayo ngayon, ligtas sa gitna, ligtas hanggang sa kalawan niyang pagparito, lahat tayo ay magtatamo ng kaligtasan. Pero, kung ikaw ay manatili, hindi katulad sa sinasabi ng once saved, always saved mga kapatid na kahit ikaw, anuman ang mangyari pabanjing-banjing man sa pananampalat iba pa, abay saved ka pa rin. Bakit? Ano binyagan ka ng year 2005 at ikay nag-backslide 2016 hanggang ngayon, namatay ka, saved ka pa rin. Ano bang klaseng doktrina yan? Saan po ba nanggaling ito? Doktrinang katulad nito. Ayon po sa 5under.uncross.wordpress.com. At kung inyo po yung i-click mga kapatid, nandoon po ang mga libro kung saan ito galing. Ang pag-aaral na katulad nito. Isa din pong Baptists ang nagkomento. Ito mga kapatid. Where did the doctrine of once saved, always saved come from? Pakinggan po nyo. Ang once saved, always saved ay katulad po ito mga kapatid sa sikta at denominasyon. Mahal kong mga kapatid ni Pastor tawag nito Puentes mga kapatid. Pero ang katotohanan po niyan, ganito po yan. Hindi lahat ng Baptist ay naniniwala sa aral ng once saved, always saved. Dalawang klase at grupo ng Baptist. Halimbawa, sa grupo ng Calvin o Calvinist, maraming Baptist. Isang grupong Baptist kasi mga kapatid, marami. Chris Baptist,
Agape Baptist, Southern Baptist, Northern Baptist, yung Missionary Baptist, Bible Baptist. Meron pa nga National Highway Baptist di ba? So, maraming Baptist. Pero itong mga Baptist na ito, para itong magnet. Anong magnet, mga kapatid? Halimbawa, sa naniniwala sa doctrine ni Calvin, na once saved, always saved, nagrupo sila dito. Yung Arminian doctrine naman, mga kapatid, galing kay Arminius, para din silang ng magnet dito. So, pareho silang mga Baptist, pero iba-iba ang kanilang paniniwala. Okay? So, tulad limbawa ni John Calvin, ito po, saan ba nanggaling itong once saved, always saved? John Calvin created this doctrine. Natandaan niyo, mga kapatid, ayon kahit inyong i-type ito sa Wikipedia, where did the doctrine of once saved, always saved came from? Lalabas ito. Si John Calvin po ang gumawa ng doctrine ito. Hindi Diyos ang may gawa ng doctrine ito. Tandaan niyo, John Calvin created this doctrine from a misinterpretation pa of Saint Augustine, a treatise on the gift of perseverance, written around 429. So matanda na itong aral na ito, mga kapatid, 429 pa, no? Umpisa pa ito kay Saint Augustine. Augustine believed it was possible to experience the justifying grace of God and yet not persevere to the end. Si Augustine mismo, mga kapatid, ay naniniwala ng tinatawag natin na ang isang Kristiyano ay pwede po siyang maka-experience ng justifying grace ng Diyos, yet siya po'y makapagpapatuloy sa unahan. Pag sinabing maari siyang makapagpapatuloy at di maaring makapagpapatuloy, depende na lang yan, mga kapatid, kung ano ang inyong response, aking response. Kung kayo ba'y magmanatiling tapat o hindi. Kaya lang, siniguro na ni John Calvin na pagka ikay maging membro na mananampalataya at Kristiyano, hindi ka na mawawala. Okay? So, ang tawag na perseverance of the saints. Can eternal life be lost? Pwede ba, mga kapatid, mawawala ang ating pong eternal life? Alam ba? Ligtas ako ngayon. Tulad ni Judas. Tumanggap sa Panginoon. Nandyan sa kanila ang Espiritu ng Panginoon. Nandyan, mga kapatid, ang lahat ng nabinyagan sa panahon ni Jesus, intindi kasi nila, ang mga nabinyagan sa panahon ni Jesus kasi walang Holy Spirit. Saka pala ang Holy Spirit dumating nung si Kristo umakyat sa langit at ang Holy Spirit saka nag-take over. So galing sa pag-take over ng Holy Spirit, pabalik kay Jesus Christ, mga kapatid, ay wala pang Holy Spirit. Mali po yun. Ang Holy Spirit ay nasa Genesis chapter 1 pa lang. Nagpatuloy po yan, mga kapatid. Si Jesus Christ nung pinanganak, siya po ipinanganak sa pamagitan ng lalang ng Santo Espiritu. Nandyan na po yun. Ang tinutukoy lang natin na ang Holy Spirit nag-take over sa presensya ni Jesus Christ na wala sa lupa, siya na naman. Pero kahit wala pa po ang pag-take over niya sa tinatawag nating presensya ng Panginoon Kristo na wala sa lupa at umakyat sa langit, ang Holy Spirit nandiyan na po active sa kanyang ministeryo. Na kung atin pong alamin, mga kapatid, sa Biblia, atin pong makikita na napakalinaw ang sinasabi ng kasulatan na si Judas ay alagad ng Panginoon. Alam naman, di mo ililigtas yan, alagad ng Panginoon. Kaya lang, bandang huli, kahit siya ligtas, pinili niyang maglingkod kay Satanas sa pamagitan, kapatid, na pagbitray niya sa ating dakilang Panginoong Hesus. So ang tanong, can eternal life be lost? Ito ang sabi. In the Bible, we not only have many passages plainly stating that eternal life can be lost and that the saved who sin will die and be damned, but we have many concrete cases of men and angels who once had eternal life. Tulad ni Lucifer. Angel na yan, mga 1/3 part of angels in heaven. They lost their eternal life because they go to condemnation. Revelation 12 verse 12, maiksi na lamang ang panahon ni Satanas at sila'y hatulan. Matthew Kapitulo 25, mapunta sa apoy at asopre. Sabi po ng Malakias 2, 7, 8, Malakias 3, nang sabi, mga kapatid, ay ni ugat ni sanga ay walang matira. Sabi po ni Apostol Pedro, na ang lupang ito'y mapupugnaw, na itong lupang ito na pinagharian ng masasamang espiritu. Silang lahat ay mapupugnaw, mga kapatid. Ay kung ang tinatawag nating mga angels nga ay they lost their position in heaven and they go to eternal condemnation. Tao pa kaya na ayaw maglingkod sa Diyos? Hindi po totoo yan. So ang sabi, mga kapatid, who once had eternal and were in grace and favor with God, and who sin and will be damned in hell forever, regardless of whatever it is. So, mga kapatid, maaring mawala. Pero hindi ko sinasabi sa inyo na wala inyong pananampalataya. Ito pong aking encouragement lagi. Hindi tayo against, mga kapatid, na tayo ay, once na tayo nanampalataya,
tapos nananatili tayo sa pananampalataya at hindi tayo tumalikod sa katotohanan, ay talaga naman ang dulo mo kaligtasan, yun naman gusto ng Diyos eh. Di ba? Matthew 24, talatang 13, ang magpatuloy hanggang sa wakas. Ang ibig sabihin natin dito, magpatuloy ka lang. Hanggang sa wakas ay maliligtas. Magpatuloy sa tamang aral, tamang doktrina, tamang katuruan ng Biblia. Pero mga kapatid, sorry lang po, hindi ko po minamalit ang Iglesia Baptist, mga kapatid, tulad ni Mr. Fuentes. Maraming turo ang Baptist, kapatid, tulad nila ni Fuentes na tama. Tulad ng ang Biblia ay salita ng Diyos. Si Kristo ay parating. Ang bautismo sa pamagitan ng immersion ay totoo at tama. Tama po yan, mga kapatid. Pero marami pong doktrina, sila na hindi talaga totoo. Tulad ng linggo, ang kanilang araw ng pangilin. Tapos ang baboy makain na. Alam ba, buong baboy, karumal-dumal. Pero tinaga ang liig, kinuha, dinala, binitbit sa bahay niya. Pagka yung kalahati ay yung ulo na yan, ipag-pray daw nila, ay malinis na. Yung natira pa, na galing sa liig papuntang buntot, ay hindi na ipag-pray, ay marumi pa rin. Pwede ba naman yung ganon? Basta ang marumi, basta may pag-pray lang, malinis na. Walang ganong doktrina. Tapos ang linggo, ipinalit, mga kapatid, sa araw ng Sabado. Tapos sasabihin, si Moses ang nagsulat ng Ten Commandments. Hindi po totoo ang mga yan. Kaya nga, mahal ko, mga kapatid, manatili sa totoong aral. Kaya sabi ni Kristo sa Efeso, one Lord, one faith, one baptism. Isang totoong bautismo, isang totoong pananampalataya, at isang Panginoong totoo. Dapat, mga kapatid, nandyan tayo. Pag kay nananampalataya kay Kristo, hindi kay Kristo lamang. Doon din sa aral ni Kristo. Ano ibig sabihin? Naniwala ka nga sa totoong Kristo, tapos ang aral na sinusunod mo hindi naman kay Kristo. Hindi po pwede dito. Dapat, mga kapatid, manatili tayo sa tamang doktrina. At ang gusto ng Diyos, magpatuloy tayo hanggang sa wakas na nampalataya sa Kanya, naging masunurin sa Kanya. Yan ang gusto ng Panginoon Kristo. At yan po ang ating pinopromote po ngayon. So, ang isang tao ay maaari pong mawala ng kanya pong eternal life kung hindi tayo nanatili sa tamang aral. Hindi sinasabi ko na manatili sa pagiging Baptist. Kasi kung Baptist ka, hindi naman tama ang iyong pong pagkaturo, ay hindi rin po tama. Now, ating pong titinan, mga kapatid. Once saved, always saved, doctrine is not biblical. Yan ang direktahan, mga kapatid, tahasan natin pagsabi. Nitong once saved, always saved, hindi po itong doktrina na biblical. It's not biblical. Galing po, mga kapatid, sa www.camdenarnews.com. Kung inyong i-click yan, nandun ang napakaraming libro, mga kapatid, kung saan galing ang pagkasabing ito, mga kapatid, na pinost ito noong February 1, 2019. Bago pa lamang. Pero matagal na ito, of course. Kanila po yung ina-upgrade. Ito ang sabi. The doctrine of once saved, always saved teaches that it is not possible for a child of God to sin. Ito, mga kapatid, hindi ko gusto. Hindi raw posible sa isang membrong Baptist, akin na po i-paraphrase ha, teaches that it's not possible. Hindi po posible sa isang anak ng Diyos na magkasala. Tanong ko sa inyo, mga kapatid, totoo ba ito? Tanong ko sa inyo, si Pedro ay anak ng Diyos? Yes naman. Siya po ang leader ng 12 disciples. Ibig sabihin, spokesperson. Tanong ko sa inyo, mga kapatid, nagkasala ba siya? Oo naman. Anong kasalanan niya? Nagsinungaling. Sino pinagsinungaling? Ang master pa niya, ang Panginoon niya. Anong pinagsisinungaling niya? Ang sabi niya, katotohanan na sinasabi ko sa inyo, di ko kilala ang taong yan. Nagsinungaling uli. Hindi ko alam ang sinasabi ko. Sinasabi mo, hindi ko kilala ang taong yan. Ikatlo, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kilala ang taong yan. 3 beses nagsinungaling. Si Pedro, kung hindi ba naman kasalanan yon, siya ba naman tatangis ng lubos? Siya ba naman iiyak, hingi ng tawad kung ang kanyang pagsisinungaling ay hindi kasalanan? Mag-isip nga kayo. Isa, mga kapatid, sa sinabi ng Biblia, huwag kang magsaksi ng walang katotohanan. Si Pedro ay nagsaksi ng walang katotohanan. Si Pedro nagpatotoo na siya daw walang kasalanan, pero totoo naman, mga kapatid, talagang may kasalanan siya at kilala niya Kristo. Master nga niya eh. Takot lang nga kasi siya. Si Pedro, kapatid, nagsinungaling. Kaya itong once saved, always saved na ang sabi, teaches that it is not possible for a child of God to sin. Kasinungalingan na yan. In such a way that he will be lost. Tapos, hindi na makapagsisinungaling, tapos di pa mawala ang kanyang ligtasan. Saka makita ng versikulo sa Biblia na anak ng Diyos hindi nagkakasala. Ako po nagpapasalamat na isang tao ay tapat. Kahit nga po, mga kapatid, ay si Abraham, pinili na ng Diyos. Nagsinungaling ba si Abraham? Oo naman. Anong sabi niya? Tinuruan pa niya na kasinungalingan misis niya.
Sara, pag tanungin ka, asawa kita, huwag mong sabing asawa, sabihin mo kapatid kita. Tinanong ni Paraon, Abraham, asawa mo ba ito? Ang sagot niya, kapatid ko. Ang totoo mga kapatid, ay totoo naman sinabi ni Abraham, kapatid niya kasi half-sister nga naman niya. Ang tanong kasi, hindi sister mo ba ito? Hindi ganun tanong eh. Ang tanong kasi mga kapatid, walang iba, kundi, asawa mo ba ito? Ang sagot niya, hindi. Yan, kapatid niya. Nagpalakas naman itong si Paraon kay Abraham na maangkin ni Paraon ang kanyang kapatid. Sinalot. Sino sinalot? Si Paraon. Nalaman ni Paraon na hindi pala kapatid kundi asawa ni Abraham. Anong sabi ng Paraon mga kapatid? Bakit ikaw nagsinungaling? Ito pala iyong asawa. Lumayas ka sapagkat kami sinalot dahilan sa iyo. So mga kapatid, si Abraham, child of God dyan. Ama ng pananampalataya nga. Pero nagsinungaling. Tapos sasabihin mo, hindi nagkakasala. Sa inyo pala ang pagsisinungaling, hindi kasalanan. Malaking kasalanan yan, kapatid. This doctrine, however, is not taught in the Bible. Tama naman, wala sa Biblia ay talaga ito. It is an erroneous, pag sinabing erroneous, mga kapatid, from the word or error. It is an erroneous doctrine that provides a false comfort and deceitful feeling of security. Now, dito ang di ko gusto. Ayon sa comment na ito mga kapatid, na itong once saved, always saved is not biblical, nagbibigay lang ito ng comfort, kagaanan ng kalooban at gandang pakiramdam, pero deceitful feeling of security. Ito ang di ko gusto. Bakit, mahal ko mga kapatid? Ang tao pangakuhan mo ng kaligtasan, pangakuhan mo ng langit, na basta magpabinyag ka lang, membro ka lang ng Baptist at iba pa, na basta dito ka lamang, once saved, always saved ka na, no matter what. Kung ako nga naman isang taong di mapanuri, kaganda lang nito. Wala itong pinagkaiba sa Iglesia Katolika sa panahon, mga kapatid, na gusto nilang magpatayo ng Vatican City o the St. Peter Basilica, nang sabi nila, kumuha ka lang ng certificate nito, bayaran mo, ligtas ka na. Bumili ka lang ng rebulto, meron tayong indulhensya sa panahon na kasi nag-gather sila ng pera, ligtas ka na. Para bang ang kaligtasan ay binibili. Kapatid, hindi totoo yun. Hindi ganon. Ang kaligtasan ay libre galing sa Panginoon, pero hindi kapatid totoo na itong once saved, always saved mga kapatid ay biblical. Ito'y nagbibigay lamang ng false comfort. Nagbibigay ito ng false security. Ang aking gustong i-emphasize dito mga kapatid, walang iba kundi sampalatayanan mong ikaw ay niligtas ni Kristo, ikaw ay ligtas sa biyaya, manatili sa turo at aral ng mga apostolis, turo at aral ng Panginoon Kristo, at ikay magtapat hanggang kamatayan sa dulo ng iyong buhay, ako'y naniwala 100%, ikay ligtas. Pero kung sabihin mo na ang anak ng Diyos ay hindi na pwedeng magkamali o magkasala, hindi na mawala ang kanyang kaligtasan, kahit pa tumalikod sa pananampalataya, against ako dito. Hindi ako payag dyan. Pero sinasabihan tayo na manatili. Once saved, always saved doctrine is not biblical. Why? Why do Baptists believe once saved, always saved? Ito mga kapatid, bakit ang mga Baptist ay, letter S po yan mga kapatid, Baptists. Ibig sabihin kapatid, hindi lang isang iglesia na Baptist, kundi marami sila. The doctrine of once saved, always saved teaches that it is not possible for a child of God to sin in such a way that he will be lost or mawawala siya sa kanyang pananampalataya. Ito mga kapatid ang doktrina na atin pong kinokontra. Hindi sapagkat gusto natin mangontra, kundi ating kinokore kasi hindi ito totoo at wala ito sa Biblia. Na ito pa, which denomination believe once saved, always saved? Ito yung mga denomination mga kapatid or sikta na naniniwala sa once saved, always saved. The doctrine came down through Protestantism. So ito mga kapatid ay pumasok ang doktrina ito sa Protestantism sa pamagitan ni John Calvin. At ang kasunod, sola scriptura. Tama po yan, Bible and the Bible alone. And subsequent theologies. To simplify, the two doctrines once said, once saved, always saved. Sino may sabi? Si John Calvin na ito'y pinopromote din ng mga Baptist. And other one was Arminius version. You can lose your salvation after you are saved. And it was found in early Protestantism. Now, Pentecostalism. Meron din ditong isang mga ngaral katulad ni John Calvin na si Arminius na you can lose your salvation. Parang Baptist yan. Sabi ng isa, you will not lose your salvation. Sabi ng isa, you can lose your salvation kung hindi ka mananatili. Pero kung ikaw ay nananatili,
You will not lose your faith. Tama naman mga kapatid. Quitters never win. Winners never quit. In short, huwag ka lang mag-quit, hindi ka matatalo. Magpatuloy ka lamang. Kaya ang sabi ng Panginoon, kahit hanggang kamatayan, manatili ka lamang. Ikaw, kapatid, ay manatiling ligtas. Ayon sa sinasabi ng Biblia. Yan ang sinasabi sa atin, mga kapatid, katotohanan ayon sa Biblia. Now, wala pa po tayong verse na binabasa, mga kapatid, dito. Atin muna pong tinitinan ang background sa pamagitan ng mga libro at sa pamagitan, mga kapatid, ng mga encyclopedias, sa pamagitan ng mga komento ng maraming mga theologian sa ating kapanahonan. Ngayon, dito muna po tayo nag-focus, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan. Maya-maya, basahin natin ang mga verses. Tuloy! Once saved, always saved doctrine is biblical or Satan's deception. Ito, mga kapatid, ang sinabi ng www.candinarnews.com. Again, kung i-click nyo po yan, nandoon po ang mahabang discussion. Ito po ang sinabi, mga kapatid, sa isang komento. What is the doctrine of once saved, always saved? Ito, mga kapatid. Ulitin ko ha, paulit-ulit po natin ito sinasabi. Again, pinauna ko po sa inyo. The doctrine of once saved, always saved teaches that it is not possible for a child of God to sin in such a way that he will be lost. So, yan, in-underline ko yan, mga kapatid, na itong Baptist o mga Baptist na naniniwala sa tinatawag natin Calvinist doctrine. Doctrine ito ni Calvin, ito doctrine ng Diyos. Mga kapatid, ay hindi totoong mawawala ang anak ng Diyos, hindi magkakasala, hindi magkakamali laban sa Diyos at hindi niya maiwawala ang kanyang kaligtasan. Okay? Sabi ko nga sa inyo, kaganda lang kung totoo eh. Ito, mga kapatid, finds tremendous comfort. Tremendous comfort. Bakit? Simba ka lang ng linggo eh. Kahit pa pabanjing-banjing ka ligtas ka pa rin. Talaga namang may tremendous comfort ito. At ang doktrinang ito ay magbibigay sa iyo ng good feelings. Bakit? Saved ka eh. Ito ang masama. Bandang huli, ikaw naman ang mawawala sa kaligtasan. Isipin niyo yan, kapatid, kasi kaligtasan ito ang pinag-uusapan natin. Basically, the doctrine of once saved, always saved began with the teachings of John Calvin noong 1509 up to 64 o 1564. Ano ang ginawa nito ni John Calvin? Si John Calvin, mga kapatid, was a pastor, church reformer, author, and teacher. By taking the entirely of the Bible from Genesis through Revelation, it becomes quite clear that this teaching is false. So itong once saved, always saved, this teaching is false. Ang turo ng isang pastor na kinuha, tinanggap din po naman ng Baptist Church. So the question is, once saved, always saved, true or false? According to this, mga kapatid, na isang website na atin pong nakuha, this is totally false. At hindi lang dahil sa nasa website, kapatid, kundi talagang wala sa Biblia. Alam niyo kung totoo ang doktrina itong once saved, always saved. Hindi na sabihin sana ni Kristo na magpatuloy hanggang sa wakas. Bakit? Once naman pala ikay natatakanan, ikay nabinyagan na, saved ka pa rin. Anong saysay na sabihin mong manatili kayo? Samantala, kahit manatili at di manatili, ligtas pa rin. Naku, hindi totoo yan. Eto, mga kapatid, si John Calvin ang nagdala ng doktrinang ito, hindi Diyos. Siya din po ang nagturo ng tulip. Ano itong tulip? Letter T-U-L-I-P. Acronym po ito, mga kapatid. Na ang T, ibig sabihin total depravity. U, unconditional election. L, limited atonement. I, irresistible grace. Ang P, preservation of the saints. Preserve ka na. Ito yung sinabi ni Mr. Fuentes na pagka kayo nagpa-reserve sa restaurant na kakain kami sa araw ng Lunes pupunta kami dyan, marami kami. So nagpa-reserve ka na raw sa restaurant. Palibasa nagpa-reserve ka na,
hindi na daw ibibigay sa ibang tao ang table mo, hindi na bibigay ang oras na yan, kundi sa iyo kasi naka-reserve. Pagka naka-reserve na, sa iyo na talaga yan. Ang sagot ko naman, hindi totoo yan. Bakit? Kung gawin mo ang sample na yan para maging totoo ang sinasabi mo, tingnan natin ang lohika, tingnan natin ang logic. Kayo mismo magbigay kasagutan. Lahat ba na nagpa-reserve ay dumating? Sa inyong buhay. Lahat ba na nagpa-reserve sa hotel, sa kasalan, nagpa-reserve sa restaurant, nagpa-reserve sa kung saan man? Tanong ko sa inyo, lahat ba nagpa-reserve ay dumating? Lahat ba nagpa-reserve ay talagang nakuha nila kanilang reservation? Lahat ba nang nagpa-reserve, mga kapatid ko at kaibigan, ay naging tapat at totoo sa kanilang sabing, ako'y darating, kami darating? Ang sagot niyan, meron pong mga tao na dumarating. Pero marami ding mga tao na hindi po dumarating. Kaya hindi totoo itong tinatawag nating pagka napa-reserve na sa'yo, ay iyon na lang talaga ito. No. Kaya nga ang sabi ni Kristo, ang magpatuloy hanggang sa wakas, hindi yung kung sino ang naka-reserve na sa langit, siya na talaga. Walang ganon. Now, isa-isayin natin, mga kapatid, itong turo ni John Calvin kung totoo ba. Okay? Atin pong tingnan. Isa-isayin natin yan. T, total depravity. Ano itong total depravity? I-type nyo, mga kapatid, ang once saved, always saved, or kaya tulip, sa inyo pong Google, mga kapatid, lalabas itong aking mga sinasabi dito. T, total depravity. Ano itong depravity? Totoo naman ito, na lahat ng tao ay patay sa kasalanan. Kung wala ang Kristo nagliligtas, walang maliligtas, walang mabagong buhay, walang kaligtasan. And that is true. That means simply man is dead. The Bible says that you and I are dead in trespasses and sins. Ephesians chapter 2, 1-6. Unless we are born again. Dead po tayo. Liban lang kung mabuhay tayong muli kay Kristo. Sa punto pong ito, ay talaga nga naman, we are deprived, mga kapatid, pagdating sa kaligtasan, sapagkat lahat naman talaga tayo ay mga nagkamali at nagkasala. And that is, I would say, na biblical. Okay? And his carnal mind is enmity against God. That is true. Pero itong apat, mga kapatid, hindi ko matanggap-tanggap. Kaya itong one save, always save, hindi totoo. Hinahaluan lang, mga kapatid, ng masasarap na pananalita at sugar-coated. Nasa sa inyo na yan kung inyo pong tanggapin ang mga sugar-coated. Okay? Kapatid, again kayo po'y akin pong inaasahan. Kung malinaw sa inyo ang ating pong discussion tulad ng inyong ginagawa, mag-comment kayo, mga kapatid, kung ito ba'y malinaw, katanggap-tanggap, mabuti, maayos ang pagpapaliwanag, nandyan sa Biblia, biblikal at katotohanan, mag-message pa kayo sa akin at purihin ninyo at purihin natin ang Panginoon. Kanina, mga kapatid, nauna na ang T, okay? Total depravity. Then kasunod U. Ang U ay unconditional election. Ano yung unconditional election? Basahin ko na lang para hindi ako magkamali. This means simply God chooses to give some people eternal life. Ang punto dito na ang Diyos ay namili ng mga tao kung sino ang pupunta sa buhay ng walang hanggan without looking for anything good in them as a condition for loving and saving them. Hindi na tinitingnan ng Diyos kung may nagawa bang mabuti o hindi. Basta pinili niyang maligtas, ligtas. Before any man or woman is born, in fact, before the world was made, God decided who would go to heaven and who would go not. Ibig sabihin, mga kapatid, unconditional election, ito yung ang Diyos nang namili, unconditional election ang Diyos ang namili, mga kapatid, kung sino ang mapunta sa langit at sino mapunta sa impyerno, gumawa ka ng mabuti o hindi ka man gumawa ng mabuti. Ito hindi biblical. Katawa-tawa ang ganitong klaseng doktrina. Before they did good or bad, God chose some to be his people or rejected others. So dito, mga kapatid, walang kwintang iyong paglilingkod. Walang kwintang iyong pagsisisi. Walang kwinta, mga kapatid, ang iyong pananampalataya. Kung hindi ka lang din magustuhan ng Diyos, ay hindi ka niya ililigtas. Kahit pa nagsusumika pa, kung hindi ka naman niya gusto, hindi ka maliligtas. Biblical ba ito? Hindi ito biblical. Ang Diyos ay nagsabi, John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, hindi siyang mamili, whosoever believe in Jesus, hindi kung sino ang pipiliin ni Jesus, hindi kung anong pipiliin ng Ama, will be saved. Whosoever believe in Jesus will be saved. Ang choices ay atin.
ang pagliligtas is the business of God. Ganon po mga kapatid. Hindi yung Diyos ang bahalang, ito maliligtas, ikaw impyerno ka, ito langit, ito impyerno, ito. After all, it's no longer faith. Nakuha po yung punto? It's no longer grace. It's no longer about choice. Neither you choose heaven or hell. In short, you don't have freedom to choose. Bakit? Ang Diyos pala ang merong unconditional election. Siya ang mamili lamang kung sino mapunta sa langit at mapunta sa impyerno. Ito yung katuruan ng once saved, always saved. At letter U pa lang ito. So, tulip, T-U. Ang sunod mga kapatid, letter L. Ito, limited atonement. Anong ibig sabihin ng limited atonement? Ang pagliligtas ni Kristo ay hindi para sa lahat ng tao. Limited lang ito para doon sa kanyang gustong iligtas, gustong mapunta sa langit, at limited lang ito kung sino ang mga taong nananampalataya sa kanya. Kapatid, pakinggan niyo po. Sabi ng Biblia, ang Diyos ay nagpapasikat ng araw sa mabuti at di mabuti, sa ganap at di ganap. Siya po'y nagpapaulan ng ulan galing sa langit para sa mabubuti at di mabubuti. Para sa lahat ng tao. God gave chances to everybody to believe in God or not to believe in God. Neither you go to hell, you go to heaven. Either you choose your God and you did not choose your God. God gave us freedom to choose Him or not to choose Him. Even though He knows kung sino talaga ang magpapatuloy o hindi. But, ang tao ay binigyan ng panahon, mga kapatid, ng kalayaan. Para sabihin na lang natin ganito nang walang masabi ang tao after all. Nang walang masabi si Satanas na siya pong lagi araw at gabi na nagkukundina sa mga maliligtas at iniligtas at lagi pong nagrereklamo at nagsasabing God is not fair. Tingnan niyo mga kapatid. The Bible says that Christ laid down His life for His sheep and only them. Yan ang sabi ng once saved, always saved. Ganito yun eh. May mga tupa na masunurin. Halimbawa, 1,000 tupa na binabantayan mo. May masunuring tupa dyan, merong hindi. May matitigas ang ulo dyan, merong hindi. May nanunuwag dyan, merong hindi. May mabuti dyan, merong hindi. May tupang puti dyan, meron tupa na hindi puti o batik-batikin o itim o brown o iba pa. Ang intindi kasi ni iba, lahat ng tupa puti. No, hindi po. Marami pong tupa na hindi puti, kapatid. Now, silang lahat ay nasa loob ng kulungan mo. Hindi mabuti, hindi yan. Ang buong mundo, sabihin na natin, ito yung ating pinakakulungan. Mabuti ka man hindi, nariyan ka. At pakinggan nyo ito mga kapatid. Lahat ng tupa na pumasok sa kawan, yan ay anak ng Diyos. At lahat sila ay pinakamatayan. Lahat sila ay binantayan. Lahat sila ay shepherd nila ang Panginoon. Lahat sila ay pinapakain. Lahat sila ay pinapainom. Lahat sila ay inalagaan. Lahat po. Lahat tayo may karapatang manampalataya. Lahat tayo may karapatang maligtas sa biyaya. Lahat tayo inibig ng Panginoon, binigyan ng karapatan na tayo po, mga kapatid, ay makakilala ng katotohanan. Now, tanong ko sa inyo. Ang kaligtasan ba ni Kristo ay limited lang sa kung sinong piliin niya? No! Ang kaligtasan ay para sa lahat. Ang pamimili na sa atin. Kaya sabi ng Biblia, kumakatok ang Kristo sa lahat ng puso upang tanggapin. Kaya lang, hindi lahat tumatanggap, hindi lahat nananampalataya, hindi lahat naging masunurin. Kaya nga ang term na once saved, always saved, hindi is biblical. Bakit? The limited atonement, or the atonement is limited to the elect of God. Ang pagliligtas ng Panginoon, mga kapatid, o ang dugo ni Kristo ay pangugas lamang doon sa mga taong pinili lang ng Diyos. Kaya tinawag ng limited atonement. Limitado lang ito para sa kanila. Sorry po, mabanggit ko ang The Kingdom of Christ na pinanguna ni Kibuloy. Sabi ni Kibuloy, basta membro ko, hindi sila tatamaan ng COVID, hindi sila magkakasakit, hindi sila mahawaan ng COVID. Ay marami kayang membro ng Kingdom of Christ na hawaan ng COVID. Hindi totoo, kapatid, na ang proteksyon ng Diyos ay limited lamang para doon sa kanyang mga anak. Doon siya noon na mahal din ng Panginoon ang mga taong masasama. Yung sabi nga ng Biblia ang Diyos ay walang katuwaan sa kamatayan ng isang taong masama, kundi lahat ay gusto niyang makakita ng pagsisisi at kaligtasan. Kaya nga mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo, kaya naglilingkod sa Diyos din niyo kilala. Pero dumating ang Kristo sa ating buhay
at tayo kanyang iniligtas. At tayo nanampalataya. Paano ka manampalataya kung ang Kristo hindi mo dalahin doon sa mga tao at limitado lang doon sa naniwala sa iyo? Paano mo may paabot ang kaligtasan sa lahat ng tao, sa buong kinapal, sa lahat ng angkanwik at bayan, kung limitado ka lang doon sa gusto mong piliin? Ang Diyos ay hindi namimili ng tao kung sino ang makapakinig ng pabalita. Kung mayroon bang pinili ang Diyos, ang pinili ng Diyos lahat. Pero pagdating mga kapatid sa final, ultimate salvation, kung sino ang dadalhin finally sa langit, finally dalhin sa kaligtasan patungong langit, ang pipiliin ng Diyos yung namili sa Kanya. Lahat ay nabigyan ng karapatan, lahat ay nabigyan ng karapatang mamili at di mamili, masunurin di masunurin. After all, kung sino ang tumugon sa Diyos, yun ang Kanyang dadalhin. Yun po ang mayroong ultimate salvation. Pero ang atonement at pagliligtas ng Diyos ay para sa lahat, hindi limited, sa membro lang niya. Sunod ay irresistible grace. Itong irresistible grace, mga kapatid, ganito ang ibig sabihin niya. Pagka piliin ka ng Diyos, gusto mo man o hindi, wala kang magagawa. Piliin mo man ang Diyos, you cannot resist God. Pagka pinili ka ng Diyos, di ka pwede manlaban. Bakit? Once na ikaw ay pinili ng Diyos, di ka pwedeng tumanggi. Yan, mga kapatid, ang hindi mabuting doktrina. Pinakahuli, P, preservation of the saints. Pakinggan nyo, mga kapatid. The last of 5 points of Calvinism teaches that God preserves His people so they can never be lost. Yan ang kanilang doktrina. To put it simply, it means this. Once you are saved, you are always saved. Bandang huli, is there any hope for Christian without this doctrine? Yan ang sabi, mga kapatid, itong one always saved. Kung wala ang doktrinang ito, may pag-asa ba tayo sa kaligtasan? Ang pag-asa natin sa Panginoon, hindi sa doktrina ni John Calvin. We don't need to be scared to heaven. Hindi tayo dapat matakot tungkol sa langit, maligtas ba tayo? Hindi. Bakit? Once saved, always saved. Yan ang gusto nila. We need comfort. Yan. Kailangan komportable tayo. We need comfort. Ano man mangyari, langit tayo. Because we know that if it were up to the Christian to remain safe, he would never be able to do it. So, mga kapatid, kung inyo pong tingnan, ako, ikaw, tayong lahat, kung manatili lamang diyan kay Kristo, tayo, mga kapatid, ay tunay na maliligtas. Hindi totoo yung sinasabing walang tumatalikod sa pananampalataya. Hindi totoo na walang nag-aambandona sa pananampalataya. Marami. Kaya hindi totoo yung once saved ka na, hindi ka na mawawala. Kahit pa, mga kapatid, para alam nyo yung naglalaro, mga kapatid, ng tawag ng Bisaya, lunggungan, yung bang may mga die sa loob ng parang bao, tapos hinalo-halo ng ganon. Okay? Pak, nakasettle down na yung mga numbers doon. Mga kapatid, tandaan po ninyo, kahit ano daw gulo ng buhay, save ka pa rin. Kahit pa lumayo ka, nag-abandon na ka, save pa rin. Paano ba naman yan? Hindi totoo yan. Kaya, mga kapatid, tinanong ko yung si Pastor Puentes, ang inyong doktrinang once saved, always saved, sabi niyo biblical, once na ikay nabinyagan na, nanampalataya na, membro na, ikaw hanggang langit ay membro ka pa rin. Tanong ko sa iyo, lahat ba ng membro mo ay maliligtas? Itong sagot niya, hindi ko masisiguro yan. Kita mo, siya ang nangangaral, hindi niya masiguro. Ang masiguro lang daw niya sarili niya. Kahit pa daw sa patayin, saksakin, ano pang gawin sa kanya, siya daw ay manatili pa rin sa pananampalataya. How is totoo yung sinasabi niya? Pero walang makapagsabi bukas kung sino at ano siya. Ngayon, tanong ko sa inyo, kung hindi pala alam ng pastor na maliligtas ang kanyang mga membro, paano na lang at anong pakinabang ng once saved, always saved mo? Na mismo ang pastor nagsasabing, hindi ko tiyak kung maliligtas ba sila hindi. Hindi ko tiyak na sila may magpatuloy. Hindi. Saan mo na mailapat yung salitang once saved, always saved kung ikaw mismong ministro ay hindi nakakatiyak? Dapat lamang sabihin mo, yes, tiyak ko, lahat sila manatili. Bakit? Once saved, always saved. Eh ano pang pakinabang niya kung hindi yan totoo? Sa inyo. Pero hindi yan totoo sa Biblia. So, mga kapatid, walang katotohanan ang ganitong mga bagay. Once saved, always saved, mga kapatid, ang sabi na eternal security, all saved. The moment you become believer or Christian, you will not lose your salvation. That's true. Yan ang gusto ko. Kung ikay manatili. Paano kung di ka nanatili? Inabandon mo yung pananampalataya.
Hindi totoo ito. Number 2. Number 3, the moment you become believer or member, you will not backslide. Hindi yan totoo. Maraming backslider. Number 4, it is not possible to commit sin. Lalo pang hindi posible ito. Kasi ang dami mga kapatid. Ito pasensya na po kayo. Ang dami kong nakita ng pastor ng Baptist mga kapatid na nilala ko tuloy doon sa Quezon, Palawan. May nangaral doon na once saved, always saved. Pero galit na galit siya noong ang kanyang misis ay kinuha ng ibang pastor. Sorry po, nabanggit ko sa inyo ito. Galit na galit siya. Siya nagsusumigaw na may impyerno kayo. Ay save na pala, may impyerno pa rin. Pero nangangaral silang once saved, always saved. Ibig sabihin ba yung kapwa mo Baptist na naniniwala ng once saved, always saved, ang misis mo kinuha niya, ang mga dalawang ito, ang misis mo at nangalun niya, ay magkita-kita pa rin sa langit? Yung nanaksak sa iyo na Baptist at dalahin ka rin sa langit at dalahin sa langit, magkita-kita kayo doon, sinaksak at nanaksak. Ay hindi totoo yan mga kapatid na hindi posibleng magkasala ka. Sabi nga niya Pastor, kung sino man sa atin ang magkasala, humingi ng patawad sa Diyos at siya'y saganang magpapatawad. Eh kung hindi na pala nagkakasala, sana hindi na binanggit ito kung sino man ang magkasala. Kung si Kristo mga kapatid, ay niligtas ka na niya at hindi ka na nagkakasala. Sana'y, tulad niya Apostol Pedro, hindi na pong humingi ng tawad. Bakit? Hindi na pala nagkakasala. Pero siya nagkasala, nagsinungaling siya. Si Tomas, nagkasala din sa hindi niya pagiging mapanampalatayanin. Si Judas, mas malaking trabaho dito taong to. Bakit? Gusto ng pera, ibininta pang Panginoon. Nagsinungaling sa kanyang pledge of allegiance, sa kanyang Panginoon at loyalty, kanyang iniwanan. Dahil sa kasalanan niyang bit yun, nagdala sa kanya sa puntong nagpatiwakal, nagpakamatay tuloy. Kaya hindi totoo yung doktrina, mga kapatid, na it is not possible to commit sin. Number 5, God decided already who will go to heaven or hell. Ito na ang malaking problema. Kung ang tao pala, sa lupang ito, 2021 ngayon, ay may nadesisyonan ng Panginoon sino mapunta sa langit, mapunta sa impyerno. Disin sana mga kapatid, ang Panginoon hindi na magpatuloy bukas sunod na araw na magliligtas pa ng tao. Anong pakinabang ng salitang ililigtas niya ang tao? Mahal ko mga kapatid, kaibigan, kung wala na pala tayong chance na mamili kung siya ba'y ating paglingkuran o hindi. After all, is no longer faith, sa nasabi ko na. Napauna ko na po sa inyo. Hindi na po pananampalataya yon, kundi Diyos na pala ang siyang may kilos lahat ng yon. 6, members will not be lost in faith. Malaking mali po ito. 7, members find tremendous comfort in this doctrine. Malaking mali ito. Pwedeng magkaroon ka ng comfort, but your comfort is false. Now, popularized by John Calvin at ng mga Baptist, doctrine ni John Calvin ito, this is the doctrine of the Bible. Na may grupo din ng mga Baptist na mga Arminians, perseverance and faith. Arminians believe the future salvation and eternal life is secured in Christ and protected from all external forces, but is conditional. Hindi unconditional, conditional on remaining in Christ and can be lost through apostasy. Ating Tagalogin. Ang pagpapatuloy at mapanagumpay na pananampalataya ng isang nanampalataya kay Kristo, ang grupo ng mga Baptist na mga Arminians, ito naman ay nanggaling sa grupo ni Arminius. Okay? Kanina kay Calvinist, galing kay Calvin. Ito naman Arminian, galing kay Arminius, mga kapatid. Nanampalataya sila na ang kaligtasan ay dulo nito ay eternal life. Secured ka kay Kristo, protected ka ni Kristo, but, ngunit, datapwat subalit, pero, conditional. Mawawala ito kung di ka manatili kay Kristo. At pwedeng mawala ang iyong kaligtasan if you go through apostasy. Ano ibig sabihin? Tumalikod ka, inabandono mo ang iyong pananampalataya. Ang Calvinist na pinanampalataya ng ibang mga Baptist, once saved, always saved. Ito Baptist din. Unconditional, conditional. Ibig sabihin, kung manatili kay Kristo, ligtas ka. Kung manatili kay Kristo, protected ka. Pero kung lumayo ka, nag-apostasy ka, pwedeng mawala ang iyong pananampalataya. Parang yung Baptisto. Pero sila din mismo ay naglalaban-laban. Ano ka? Calvinist or Arminians? Arminians o Calvinist? Depende na lamang. Pero mga kapatid,
sila'y kapwa pa rin naman mga Baptist. So, ito pong Arminian, kapatid, ay biblical. Yung Calvinist, hindi. Ba't nasabi kong biblical? Kasi itong sabi ng Arminians, kung manatili ka kay Kristo, protected ka. That's true. Para magsabi ni Apostol Pablo, sa barkong ito, ni isang bilanggo, walang mamatay. Alala yung malakas na unos? Walang isa sa inyo na mamamatay, huwag lang kayong umalis sa barkong ito. Hindi sila umalis. At sila lahat ligtas. Ang nasira lang ay barko, pero lahat sila ay nakapunta, mga kapatid, sa lupa. Walang namatay, kasi nanatili. Paano kung mayroong hindi nanatili? Tumalon! Ito, nangyari kay ito, mga kapatid. Ako mismo, saksi ako nito. Sa Cebu City, ako'y nag-crusade o nangaral, public crusade, pangaral ng pagmadla. At ako'y papunta ng mga kapatid ng Mount TV College sa Bukidnon. So, dadaan ka ng Cebu, patungong Cagayan de Oro to Valencia City to Mount TV College. Ito ang nangyari, mga kapatid. Lumakas ang alon, lilimbag-limbag. Ang ibang mga tao ay natatapon doon, natatapon dito, pagkaguman ng mga tao dito naman, pagkaguman ulit, dito naman. Ang ginawa ng isang tao, mga kapatid, kumuha ng life jacket, sa sobrang kalalaki ng mga alon, tumalon! Ito masama. Nung tumalon, mga kapatid, bandang huli, luminaw na. Nauna siya, mga kapatid, tumalon. Sabihan ko kayo, kahit may life jacket pa siya, sa sobra sigurong pagod, lamig at iba pa, nabalitaan na lang siya patay. Tumalon! Kami hindi tumalon. Hindi naman nalun ng bangka o ang barko. Ligtas kami. Kung manatili ka kay Kristo, walang pwedeng satanas na mangagaw sa iyo. Hindi ka mawawala sa pananampalataya. Save ka once, save ka forever kung manatili ka kay Kristo. Pero yung sabing unconditional, whatever happens, that's not true. So sabi ni Kristo, manatili ka hanggang sa wakas. Matthew 24:13, but whoever holds on, holds out to the end, will be saved. Ang manatili lang, ay hindi nanatili ang iba. Ang tapat lang, ay hindi nagtatapat ang iba. Ano gagawin mo niyan? Kaya hindi totoo yung unconditional salvation. Masarap lang pakinggan. It finds a lot of comforts. Pero mga kapatid, hindi naman totoo. Sugar-coated nga kasi. Ito. Ito pong tinatawag nating what's the difference between Calvinism and Arianism. So yan mga kapatid ang ating makita. Paliwanag ko lang po sa inyo. Ang Calvinism, once saved, always saved, unconditional salvation. Ang Arminian naman, naniwala ng once saved, always saved, kung manatili kay Kristo at hindi lumayo, tumalikod at di nag-apostasy. Itong Arminianism, hindi sapagkat ako'y naniniwala sa ganito ay sikampihan ko, kundi ito yung biblical. Kaya sabi nga ni Apostol Pablo, akong nangaral, baka ako pa ang maitakwil. Ang taong nakapatong sa ibabaw ng bato, kailangang magmatsyag, baka ikaw pa ang maibuwal. In short, mayroon din palang mga mananampalataya sa Diyos na pwedeng mawala. Yan ba ay pinatunayan ng Biblia? O naman. Ito po mga kapatid, ang listed below are 5 Christian denominations that identify with Arminians' belief. Sino-sino ang mga ito na naniwala doon sa conditional salvation? Ibig sabihin, it's up to you kung magpatuloy ka o hindi. American Baptist Churches sa USA. American Baptist Churches USA claims in excess of 5,200 congregations in the United States. The United Methodist Church, Wesleyan Churches, Pentecostal Churches, the Church of the Nazarene. So, 5 klase ito mga kapatid na denomination identified na niwala sa Arminians. So, mayroon ito mga Baptist ito mga kapatid at iba hindi naman mga Baptist, pero nangunguna ang mga American Baptist. Now, sa Baptist dito sa Amerika, kami dito sa South, ang tawag Southern Baptist. Doon sa bandang North, Northern Baptist. Parehas lang Baptist, pero split naman sila. Okay? Now, ito namang mga Baptist, mga kapatid, split din sila pagdating sa once saved, always saved, conditional o unconditional. So, sa mga Calvinist, doon sila sa unconditional. Ano man ang mangyari, di ka na makasala, di ka na maimperno, di ka na mag-backslide. Bagay na hindi totoo ito. Ano? Ang isa naman ay conditional. Kung ikay manatili hanggang sa wakas, nanatili kay Kristo, ikay tapat kay Kristo, hindi ka tumalikod kay Kristo, hindi mo inabandon yung pananampalataya, always save ka kay Kristo. God will protect you.
That is biblical. Kaya mga kapatid, ito yung mga famous theologians na mga Arminians tulad ni Jacobus Arminius, dyan po yung Arminians, John Wesley, John William Fitzer, Thomas C. Oden, then David Pawson, then Adam Clark. Si Adam Clark ay gumawa ito ng Bible commentary. Okay? So mga kapatid, yan po yung mga taong yan. So once saved, always saved is not really biblical. Okay? Pakinggan nyo ito mga kapatid. What doctrine is once saved, always saved? Anong doktrina ba ito? Ayon po mga kapatid sa Wikipedia, about eternal security Wikipedia, ito po mga kapatid ang sinasabi. Pakinggan po nyo ng maigi at atin pong titingnan ang bagay pang ito, mahal ko mga kapatid. Na ito ha, eternal security, known as once saved, always saved, is the belief that from moment anyone becomes a Christian, they will be saved from hell and will not lose salvation. So itong once saved, always saved, ito yung mga taong hindi mapunta sa impyerno at hindi talaga mawawala ang kanilang kaligtasan. Alam niyo kapatid, again ha, ito ang sabi ko, kung ito man ay totoo, napakaganda ito. Kung ito may totoo, dito ako. Ang ganda-ganda nito. Kahit pa patulog-tulog ka, pakuya-kuyakoy, kahit ano pang mangyarit maganap, langit ka pa rin. Hindi totoo yan. Ginawa mo lang mga kapatid na very cheap kung ano ang langit. Okay? Yan po ang buong katotohanan. Now, can you lose your salvation? Or, ikaw ay nakakadina at nakakandado pa sa kaligtasan mo at di ka mawawala. Can you lose your salvation? Now, dito tayo ngayon sa Biblia. Tanong ko sa inyo, may mga verses ba mga kapatid sa Biblia na nagsasabing mawawala mo ang iyong kaligtasan kung di ka manatili kay Kristo? Pakinggan niyo po. John 15:4. Kayo'y manatili sa akin. Yan po ang sinabi ni Kristo. I am the vine and ye are the branches. Kayo'y manatili sa akin. Tanong ko sa inyo, mayroon bang mga nanatili kay Kristo? Sagot, yes. Meron bang di nanatili? Meron, yes. Ang classic example dyan si Judas. Okay? Isa dyan si Judas, hindi nanatili. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbubunga o makapagbunga sa kanyang sarili maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo manatili sa akin, wala tayong magagawa. Tama po ba? So dapat lagi ka kay Kristo. Always anchored ka kay Christ. Once you're in Christ, you're always in Christ. Kami mga kapatid sa SULADS, Socio-Economic Upliftment Leading to Anthropological Development Services, SULADS in acronym, it means kapatid. Sa mga manubo, may grupo kami ganon. Mayroon kami kasabihan, once you're a missionary, you're always missionary anywhere you go. So once you're in Christ, you're always in Christ. Once you abandon Christ, once you disgrace Christ, once you backslide, tinalikuran mo siya, then Christ will not force you. In short, pagka ikay wala, nasa kay Kristo, wala ka sa pwersa ni Kristo, doon ka sa kaaway. Alam naman, iligtas pa ng Panginoon ang kaaway niya at ang Satanas, idala niya sa langit, gululang uli yan. Talatang 5, ang nananatili sa akin, tingnan niyo kapatid, ang nananatili. Kasi merong di nananatili. At ako'y sa kanya at siya'y nagbubunga. Ito pa, John 15 verse 6. Kung, ang salitang kung, it's up to you. Kung manatili ka, okay. Kung di manatili, okay. It's up to you. Sabi ni Kristo 15:6 na John. Kung ang sinuman ay hindi manatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin ang mga ihagis sa apoy at mga susunog. So mga kapatid, dito pala may masusunog. May maihahagis. Mayroong titipunin patungo sa kapahamakan. Pero kung manatili, tayo'y nasa Panginoon. O so dito makikita mong dalawang persa. Merong nanatili, merong hindi nanatili. Ito pa, Ezekiel 20, talatang 20. Muli, pagkang isang taong matuwid, mananampalataya yan. Matuwid. Faithful sa Panginoon. Pero ito yung sinabi, muli pagkang isang taong matuwid ay lumihis. Alam niyo, pwede dapat tuwid. Pag lumihis, ganyan ang lihis. Pag lumiko, lihis. Pagka dito, lihis. Ito liko, ito diretso. Muli, pagka isang taong matuwid ay lumihis sa kanyang katuwiran at gumawa ng kasamaan. Dati matuwid, ngayon gumawa ng kasamaan. Siya'y mamamatay.
sapagkat hindi mo siya pinagpapaunahan sa mamamatay sa kanyang kasalanan at ang kanyang mga matuwid na gawa na ang kanyang ginawa ay hindi na alalahanin. Kita nyo, dating matuwid, pero bumalik sa kasamaan. Dating matuwid, pero ang kanyang mga gawa tinalikuran. Dati-rati, nasa Panginoong Diyos. Pero mga kapatid, hindi po nagpapatuloy. Ano ang sabi sa atin ng Biblia? Ang ganitong klaseng pananampalataya ay hindi natutuwa ang Diyos. Ano ang gusto ng Diyos? Huwag tayong lumihis. Ano ang ating gagawin? Manatiling matuwid sa daan. Ganun lang po, mga kapatid. So, meron pala talagang lumilihis. Meron pala talagang tumalikod at naging masama. Natanong ko sa inyo, naglilingkod sa Diyos? Yes. Matuwid sa Diyos? Yes. Anak ng Diyos? Yes. Tanong, tumalikod? Yes. Gawa ng kasamaan? Yes. Lumihis? Yes. Mamamatay? Yes. Siya ba'y maliligtas? No. Bakit? Bumalik nga ka sa kasamaan eh. Wala nga sa katuwiran eh. Ililigtas mo pa yan. Kaya yung one saved, always saved, hindi totoo yan. Ezekiel 18:24, ngunit pagka ang matuwid ay humiwalay. Kita nyo, matuwid na pero humiwalay pa. Kaya mga kapatid, conditional salvation. In short, kung manatili kay Kristo, hindi ka mabandona. Manatili kay Kristo, walang makakagaw. Kung manatili kay Kristo, mabuti at ikay maliligtas. Pero matuwid ka, humiwalay sa grupo, hindi po pwede. Matuwid ay humiwalay sa kanyang katuwiran at gumagawa ng kasamaan at gumawa ng ayon sa lahat ng kasuklam-suklam na ginawa ng masamang tao. Kita mo, masamang tao tinutukoy dito. Dati matuwid, pero humiwalay. Dati matuwid, pero gumawa ng kasuklam-suklam. Ang Diyos ay hindi mabubuhay. Tanong, ang tao hindi mabubuhay, sabi ng Diyos. Sabi niya, patuloy, mabubuhay ba siya? Sabihin na lang natin para maliligtas ba siya? Walang alalahanin sa kanyang matuwid na gawa na kanyang ginagawa. Kita mo, matuwid ang ginawa, pero kung lumis ka, di na alalahanin. Gudas, masama ka talaga. Sa kanyang pagsalangsang na kanyang isinasalangsang at sa kanyang kasalanan na kanyang ipinagkakasala, sa mga yaon, mamamatay siya. Sa mga naniwala sa one saved, always saved. Ito po, mga kapatid, ang masabi ko sa inyo. Masarap pakinggan. Mayroong eternal security. One saved, always saved. Banayad maganda sa pakiramdam. Pero ito po ay sugar-coated lamang. Kung manatili kayo, wonderful. Yan ang gusto ng Diyos. Kung manatiling tapat, amen. Pero kung sabihin nyo, once na kayo nabinyagan dyan, nasa inyong espiritu, kayo na nampalataya, di na kayo mawawala, samantala tumalikod, nag-abandon na, himiwalay, hindi totoo na kahit ikay tumalikod, ligtas ka pa rin. Tuloy. Ito, Ezekiel 18:24. Ang sabi ni Adam Clark, Bible Commentary, when the righteous turneth away from his righteousness, here is the second case. Can a man who was once holy and pure fall away so as to perish everlastingly? Ang tao, minsan siya ay pure, holy sa harap ng Diyos. Pero tumalikod, siya ba'y mawawala ng kanyang buhay na walang hanggan? The answer is yes! Adam Clark, Bible Commentary na po yan. Okay? Mawawala, mga kapatid. Now, Revelation 2 verse 5. Remember therefore from whence thou art fallen. Mayroon talagang nalalaglag. Mayroon pong kasabihan, mga kapatid, no? Pagka nagtanim ka ng nyug at nagbunga, hindi lahat ng nyug, mga kapatid, matinong nyug. May buang talaga. At hindi lahat, mga kapatid, ng bunga ng mangga ay napipitas sa tamang kahinugan. Merong iba, hindi pa nahinog, bulok na. Merong iba, hindi pa po lumaki, inuod na. Merong iba, hindi pa po nahinog, nalaglag na. Merong iba na hindi pa panahon ng kanya pong pagbunga, bulaklak pa lang, wala na. Meron mang iba, tawag ng iba ay putot pa lamang, bubot pa lamang, abay talaga nga namang natanggal na. Pero meron pong mga nanatili hanggang sa final harvest. Hinog, matamis, hitik sa kagandahan. Ito ang mga nananatili. Meron talagang nalalaglag. Then, 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. So, si Kristo, mga kapatid, pamagitan ni John, ay nakikipag-usap sa mga Kristiyano. Kung tayo na may nakasala, sa Kristong ating pinanampalatayanan at nag-confess tayo ng ating kasalanan, siya po ay faithful and just. Kaya yung sinabing, hindi na nagkakasala, mali. Bakit? Kinuntra mong Biblia
na pwede palang magkasala. Pero kung i-confessal natin sa Diyos ang ating kasalanan, hindi sa pari sa Diyos, hindi po tayo na hindi patatawarin niyang tao. I hope clear sa inyo yan, kapatid. Now, Hebrews 6 verse 4. Good News Bible. Pakinggan niyo po ng maigi. For how can those who abandon their faith be brought back to repent again? They were once in God's light. They tasted heaven's gift and received their share of the Holy Spirit. Ito ngayon, tatlong malaking punto dito ang dinidiin. Number 1, mayroon na silang Holy Spirit na natikman na nila ang heaven's gift, yung goodness ng heaven's gift. Nandiyan na sa kanila ang God's light, but they abandoned their faith. Sabi ng Hebrews chapter 6 verse 1, kung ating ituloy mga kapatid, sa verse 5, they knew from experience that God's word in good, dati-rati, nasa kanilang karanasan, nagsalita ng Diyos yung mabuti, and they had felt the powers of the coming age. Ngunit nandyan sa kanila ang pakiramdam, naramdaman nila ang kapangyarihan ng ganyan lamang. Pero mga kapatid, verse 6, itong sabi, and then they abandoned their faith. Dati na sa Diyos dati na sa liwanag nandiyan sa kanilang Holy Spirit, natikman na nila ang kabutihan ng langit, but they abandoned their faith. It is impossible to bring them back to repent again. Alam niyo kapatid, itong abandon their faith, hindi ito backslider lamang. Meron kasing taong nag-backslide ganito natukso, may asawa na, pero kumuha pa ng ibang asawa, nagkasala. Pero naniniwala pa rin siya sa Diyos, nakukonsensya, nananalangin mapatawad. Yung pananampalataya niya, hindi talaga totally na abandona, nalayo lang siya dahil sa kasalanan niya. May mga Kristiyano naman na ayaw magsinungaling, nakakapagsinungaling, dahilan sa na-pressure, dahilan sa trabaho, konsensyang-konsensya sila. Hindi naman nila totally inabandona kanilang pananampalataya, nandyan pa rin naman sila, kailang namumuhay sa kasalanan. Itong abandon their faith, mga kapatid, hindi lang namuhay sa kasalanan, inabandon na ang pananampalataya. Kumbaga, totally tumalikod, galing sa liwanag, sa dilim, galing sa Diyos, kay Satanas. Talagang totally, ito'y abandon. Kaya ang sabi ng Panginoon, ang mga taong katulad nito, sa ayon sa Biblia, na totally inabandon na nila ang kanilang pananampalataya, imposible mga kapatid, ang mga ito ay maliligtas. O kaya sabihin natin na, mga taong ito talagang hindi na manumbalik. Kung sila may manumbalik at sila po'y muling maglingkod, ito ay miracle mga kapatid. It's a miracle coming from God. Now, ano ang ibig sabihin mga kapatid ng shall fall away? Sa Hebrew and Greek dictionary, ang fall away ay par up F2 or parapipto. Nang ibig sabihin mga kapatid ng Hebrews 6 verse 6 ng fall away ay apostatize. Nag-apostatize. Hindi lang basta nag-backslide apostatize. Anong ibig sabihin ng apostatize? Ayon sa Webster Dictionary, Merriam-Webster Dictionary, totally, hindi lang nag-backslide, totally renounce. To renounce totally a religious belief once professed. Halimbawa, dati Christian, nag-Muslim. Dati Christian, nag-Satanism. Dati Christian, nag-Buddhist, nag-Hindus. Totally renounce being Christian. Abandon one's belief or allegiance. Apostatize, mga kapatid. Now, ayon po sa definition of apostatize at dictionary, ito ang meaning. What does apostatize mean? Apostatize means to totally abandon or reject one's religion. Hindi lang mga kapatid abandon reject one's faith or religion. Ang sabi ng Hebrews chapter 6 verse 4, 5, and 6, membro nabaptize na, may liwanag na, natikman ang kabutihan ng langit, nasa kanilang spirit, but they abandon.
they apostatized. Tinalikuran ang Kristo, mga kapatid, ng tiyakan at gayon na lamang. Meron palang gumagawa nito. Kaya yung once saved, always saved, hindi totoo yan. Ayon kay Albert Barnes Bible Commentary, hindi ito mga kapatid na Calvinista, naniwala sa one always saved, or hindi man naniwala. Ito ang sabi niya. 1 John 2 verse 9. They went out from us, from the church, sila lumabas. That is, they had once been professor of the religion of the Savior. Though their apostasy showed that they never had any true piety. John refers to the fact that they had once been in the church. It was a military statement that those who showed themselves to be so utterly opposed to religion had once been members of the Christian church. But this is a statement which we are often compelled to make. So 1 John chapter 2 verse 19, sila kasama natin, kasama at sila kakampi natin. Pero sila tumalikod, nag-apostatize, inabando na, at sila dati-dati natin kasamaan, pero ngayon, hindi na. So meron talagang tumatalikod. Ito pa, 1 John 2:9. But they were not of us. Why? That is, they did not really belong to us, or were not true Christian. See the notes of Matthew 7:23. The same remark may be made of all who apostatize from the faith. Talagang may tumatalikod, kapatid. Hindi totoo yung sinabi, mga kapatid, na hindi na nawawala sa pananampalataya. Meron! Kaya itong once saved, always saved is not biblical. 1 Timothy 4 verse 1. Ngunit hayag na sinabi ng Espiritu, nasa mga huling panahon, ang iba'y magsitalikod sa pananampalataya. Talagang may magsipagtalikod. Paano sila nagtalikod? Kasi nga, nangakikinig sa mga espiritong mapangikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Itong once saved, always saved, mga kapatid, hindi ito aral ng Diyos. This is one of the tricks of Satan. Nakikinig kasi sa ganitong aral, nakikinig sa mga espiritong mapangikayat. Mapangikayat. Sinong di ba naman mahikayat, kapatid, na once saved ka na ngayon, tinanggap mo na ngayon, ano man mangyari, saved ka. Di ba ang ganda? Kalawa, di ka na magkasala. Ang galing, ano? Di ka na magkamali. Ang galing, ano? Di ka ma-imperno. Ang galing, ano? At di ka na mapawala kay Kristo. Siguro kung mayroong pastor na magsasabi nito sa akin kung di ko alam ang katotohanan, pakainin ko talaga, pamirindahin ko, bigyan ko pa ng pera. Bakit? Ang ganda ng offer mo, pastor. Kita mo, manampalataya, magpamimbro lang ako dyan, save ako ngayon hanggang ano man mangyari. This is what they call false hope. Ito yung tinatawag na false eternal security. Kaya marami talagang magsitalikod sa pananampalataya at hindi tatama ang once saved, always saved. Sa Good News Bible, English, kapatid, sabi, the Spirit says clearly. Ang Spirit, kapatid, capital S yan, Holy Spirit ang tinutuko dyan. The Spirit says clearly that some people will abandon their faith. Hindi naman lahat. Mayroon talaga mag-abandon ng kanilang pananampalataya. Adam Clark Bible Commentary, anong ibig sabihin ng 4 verse 1? Ayon sa komentaryong ito, hindi galing sa akin, ito ang ibig sabihin, depart from the faith. Anong meaning? They will apostatize from the faith, from Christianity. So, dati Christian, hindi, mga kapatid, meron pong Baptist na nag-backslide. Baptist pa rin siya, hindi lumipat, di lang nagsisimba, kasi gumagawa ng kasalanan. Pero itong term na to ay apostatize from the faith. Christiano before, from Christianity, not anymore. So, totally abandoned. Dati-dati Christian, hindi na Christian. Yan, mga kapatid. Now, sabi naman ni Albert Barnes, Bible Commentary, some shall depart from the faith. The Greek word here is apostisontai. Is that from which we have derived the word apostatize. And would be properly surrendered here. The meaning is that they would apostatize from the belief of the truth of the gospel. It does not mean that as individual, they would have been true Christian. Kita nyo, patira? Hindi to sabi individual lang na pabackslide. Before they had been a Christian, but they apostatized
tumalikod, inabandona na ang pananampalataya. Ito yung encouragement ng Diyos at ito din po ang gusto kong mangyari. Matthew 24:13. But whoever holds out to the end will be saved. Ang gusto ko mga kapatid, ang gusto ng Diyos, manatili tayo sa pananampalataya. Magkamali man magkasala, humingi ng tawad sa Diyos. Manatili sa pananampalataya. Hindi yung one saved na kahit anong mangyari, kahit nagkasala ka pa, save ka pa rin. That's not true. 24:14. And this good news about the kingdom will be preached throughout all the world for a witness to all people, and then the end will come. At sabi ng Matthew 24:13, mga kapatid, sa English Standard Version, but the one who endures to the end will be saved. The one that will endures in the last days, mga kapatid. Ang magpatuloy lamang ay talagang maliligtas. Matthew 24:13, but he who goes through to the end will get salvation. Sa Bible, ano yan? Another version ng Bible, mga kapatid. Another version, Good News Bible. But keep your hope to the end, and you will experience life and deliverance. Ang mag-continue lang talaga. Matthew 24:4, you can expect to be persecuted, even killed, for you will be hated by all the nations because of your love for me. Matthew 24:10, then many will stop following me and fall away, and they will betray one another and hate one another. Anong sabi ni Kristo, mga kapatid? Many will stop following me. Yan yung hindi nagpatuloy. Kaya hindi totoo yung one saved, always saved. Nag-stop nga sila Saved pa rin ba yun? Mga kapatid, ang tawag niyan, use your common sense at saka sense of the common. Nag-stop nga. Tuloy pa ba naman yung stop? Stop nga Then many will stop following me and fall away. They will fall away and they stop following Christ. Kaya mga kapatid, malinaw na sinasabi sa atin ng kasulatan ang bagay pong ito. Ang Biblia, mga kapatid, ay malinaw sa bagay pong ito. At malinaw na pinapaliwanag sa atin ito. Okay, Sister Christine. Sister Christine, ready na ba ang ating mga prayer request? At ating mga kapatid, magpadala na po kayo ng mga prayer request. At tayo po ay magpapatuloy at ating pong isasama sa prayer natin, mga kapatid. Kaya magpadala na po kayo dito sa atin po ng ating mga prayer request. Okay? Yan po. Pakipuntahan lang sila. Ang sabi ng Matthew 24, talatang 10, mga kapatid, ito po. Then many will stop following me and fall away. Okay? Marami talagang titigil Kaya yung sinasabing once saved, always saved, it's not biblical. Si Kristo na mismo nagsabi, marami ang titigil sa pagsunod sa akin at sila mawawaglit, mawawala. Yan ang malinaw, mga kapatid. Then, talatang 9 sa Matthew 24, itong sinabi, you can expect to be persecuted. Marami talagang magpipersecute sa atin at pipersecutin, mga kapatid. Then, ikaw ay, you will be hated of many. 24 Jes. Dahil lang sa persecution, dahil lang sa paglahi, dahil lang sa pagyurak, dahil pag-apak, pagpatay at iba pa, marami talagang di makapag-survive. Matthew 24 Jes. Then many will stop following me and fall away, and they will betray one another and hate one another. Nakakalungkot, pero ito pong sinabi, hinulaan na po yan Kaya ang talatang Jes, mga kapatid, nagsabi sa atin, marami talaga. Sabi niya, Albert Barn, mga kapatid, Hebrew chapter 4, verse 15, marami talaga ang mag-abandona ng kanilang pananampalataya. So, si Pedro, isa dyan. Siya nagmalaki. I will never leave you, even though all the rest to do. O will do it. Sabi niya, Panginoon, ipagkaila ka ng iba, di ko gagawin yan. Lalayas ng iba, di ako lalayas. Kahit mamatay pa ako, di kita talikuran. Pero tanong, nagsinungaling? Yes. Tinalikuran ng Panginoon? Yes. Sabi ng Panginoon, kayo magsipaglayas, mawawala kayo. Sabi niya, Panginoon, hindi mangyari yan. Nagsinungaling kasi iniwanan ng Panginoon Walang natira. Ano bang sabi ng Biblia, mga kapatid? Si Pedro ay ipinagkailang Panginoon
3 bisis. Kaya hindi pwede natin pagmalaki ang ating mga sarili, mga kapatid. Now, ano ang ibig sabihin ng salitang righteousness? Okay? Di kaisoni. Righteousness. Ibig sabihin, mga kapatid, justification, righteousness, or equity of character or act, especially Christian justification, righteousness. Ang righteousness ni Jesus Christ, mga kapatid, na ating dakilang Panginoon, naway manatili sa atin. Hindi ito mananatili kung ang Panginoon ating talikuran. Nalala po ba ninyo, mga kapatid, sabi ng Biblia? Ang Holy Spirit do not grieve the Spirit of God. Hindi natin dapat, mga kapatid, na saktan, aglahiin ang damdamin ng Espiritu. Kasi pwede tayong iwanan. Kaya sabi, the Spirit of God will no longer strive to follow man. Why? Because you always reject Him. You abandon Him. You apostatize in Him. Don't do that. Once na tayo na-justify at pinatawad ni Kristo, manatili tayo, mga kapatid, sa Kanya. So, Hebrews 3 verse 4, can you lose your salvation? 3 verse 12, kaya mga kapatid, mag-ingat kayo at baka maging masama ang puso nyo na siyang magpahina ng pananampalataya nyo hanggang sa lumayo kayo sa Diyos na buhay. So dito malinaw na tayo pinagpapalahanan na huwag tayong lumayo sa Diyos na buhay. So yung once saved, always saved na hindi nalalayo, hindi naman nawala at hindi na magkasala, di totoo yan. Kasi talagang may lumalayo. Kaya nga tayo in-encourage huwag lumayo eh. Bakit? Kasi may lalayo. Para makatulad ng nanay tatay. Ang mga anak, pwede kayo maglaro dito pero huwag kayong lumayo ha. Tanong, sa 10 bata na sinabihan na huwag lumayo, may lumayo, may 2 lumayo. Kaya sinabing huwag kayong lumayo kasi baka lalayo at talaga may lumayo. Eh, sabi ni Kristo, huwag kayong lumayo. Manatili tayo sa Kanya. 1 Timothy 4:1, magandang balita Biblia, huwag maniwala sa huwad ng mga guro. Itong sabi ng Biblia. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa huling araw ay tatalikod ng ilan ang pananampalataya. Hindi naman lahat. Pero may tatalikod talaga sa pananampalataya. Kaya yung sabing hindi natatalikod sa pananampalataya, once saved, always saved, that's not biblical. Jeremiah 15 verse 6. Ako'y itinakwil ninyong lahat. Kayo'y tumalikod sa akin. So dito mga kapatid, malinaw, no? Sa Jeremiah 15 verse 6. Talagang may tumatalikod. Malinaw po yan. Talagang may tumatalikod sa pananampalataya. So mga kapatid, ano bang piliin mo at piliin ko? Kung ako yung tatanungin, manatili ako sa Panginoon. Kung ako yung tatanungin, mga kapatid, manatili ako sa pananampalataya sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon, ang atin pong pinaglilingkuran. At paglilingkuran natin, magpakailan-kailanman. Sapagkat ito ang tama, ito ang nararapat. Palibas ay wala na po tayong oras, mga kapatid, na magpatuloy sa unahan. Napakasarap ng ating discussion, di po ba? Pinagpala po ba kayo ng Panginoon? Kung kayo'y pinagpala, mga kapatid, mag-message po kayo sa akin at babasahin ko po ang inyong pangalan at ang inyong pong mga comment. Dito, mga kapatid, una ko nakita, si Sister Maria Teresa Chiara, nag-request sa mga kapatid, sabi niya, Pastor, good evening po, pakisama sa panalangin ang aming mga Bible interest na nais nang tumanggap ng santong bautismo na lubos pa nilang maunawaan ang katotohanan. Amen. At talagang nagpapatuloy sila ni Sister Tess at Brother June. Okay. Galing kay Mac Tibor, million thanks. Sa mensahe, Pastor Jong, God bless always. Lahat naman ito, halos mga positive, maliban sa 2 mga kapatid na nagsasabing
Magbigay daw siya ng 1 million. Pupusta daw siya ng 1 million. Hindi totoo yung sinasabi natin. Atin din pong pinasasalamatan, mga kapatid, si Sister Atwood. Siya po'y nanonood ngayon sa California. Ang California, mga kapatid, dito sa amin sa Tennessee is 3 hours. Mga kapatid, ang difference. Kaya nga, ating pinasasalamatan, kung ngayon, mga kapatid, ay 7:48 ng umaga, 7:48 naman ng gabi dyan sa Philippines, so ibig sabihin, 7, 6, 5, alas 4:48. Nanonood siya, mga kapatid. Itong si Sister Atwood. At ako'y nagpapasalamat, mga kapatid dyan sa California, na sila po'y patuloy na sumusubaybay sa atin pong programa, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan. So God bless po sa inyong lahat dyan, at ang Panginoon po magpala sa inyo. Galing po kay Nisita Katoliko. Good evening, Pastor. Napakalinaw ang paliwanag nyo sa pangaral. Salamat. God bless. Okay, dadako tayo sa ating mga prayer request, mga kapatid, sa ating pong hardin ng pananalangin. Prayer request, Ayan Lusami, prayer request po na sana po mawala na ang mga virus na lumalaganap. Dalangin po natin yan, mga kapatid, ng buong sanglibutan. Salamat, Pastor Antonio Panessa. Ang prayer po para sa kanyang anak, Pastor, pakisama po sa prayer ang anak ng kaibigan ko, si Reggie Arinas, na naway. Pakialis mo nga muna yung ang sound. Okay. Okay, natatanggap sa kanyang trabaho, puntang Taiwan. Okay, Christine Dizon naman, magandang umaga po sa lahat. Pakisama po sa prayer ang pag-awit namin. Mga kapatid, si Mrs. at 3 naming mga anak, quartet ba kayo? Kasama ba si Yvette? Aawit sila ngayon, mga kapatid, sa Chattanooga First Seventh-day Adventist Church. Ito po ay isa sa pinakamalaking simbahan, mga kapatid, dito sa Tennessee. Sila po'y aawit para po sa Panginoon, at ating ipag-pray na maging mabuti at maayos ang kanila pong paglilingkod sa pamagitan ng pag-awit mamaya. Goykin Walter Gabo, request prayer po sa Sabah, Malaysia. Please prayer for my 4 children. They never come to church anymore. No? Malungkot ito. Pray natin yan. Tony Panessa, Pastor, pakisama po sa prayer ang anak ng kaibigan ko. Okay, na-pray na natin yan. Jasmine Mandalupi, praying for Cruz family for success for the business. Praying for my friend, Alan Clavines, to overcome family issues and spiritual healing and protection for my family and good health and to resolve financial problems. Ano yan? Tama ba? Arnold Neo, prayer request ko po, Pastor, ang aking asawa may symptoms ng COVID. Okay, pag-pray po natin yan, mga kapatid. Maria Delia Banadira, sama naman po sa prayer mga anak ko. Si Jomil, Jasmine, Jamaico, na sana buksan nila ang kanilang mga puso at sama na pag-ukulan naman nila ang pansin ang mga sinisend kong video na mga pangaral ng Diyos. Salamat. God bless. Erlinda Arellano, please include our whole family in your intercessory prayer. Henry Dumokmat, papray po sa kagalingan ng kapatid at pamangkin ko sa UK. Naka-quarantine daw po sila, Harold at Harvey Dumokmat from UAE. God bless. Tito Magtagad, prayer request po, Pastor, sana mawala na ang bato, aking kidney at gallstone. Esther Francisco Neri, good evening, Pastor. Pray in family for protection, health, and relation to God. Okay, Erlinda Adonai, please include my 3 backslider sons in prayer that you very much. Thank you very much. Pray natin yan. Miriam Sunet, prayer request po para sa aking gusto ko po magpabaksin. Sana ay maging okay ang aking kondisyon sa araw na yan na may vaccine. Pastor, thank you. Jestobtob, okay? Prayer niya, mga kapatid,
maging maayos po ang aking kalusugan. Ayan. Joel Jasmine, pakisama po sa prayer ang mga anak ko, kasama ko na po sila sa pananampalataya. Amen. Daryl Masangkay, pasama sa prayer, Pastor, na makakatrabaho na po ako ulit at makakasama ko na ulit ang mga anak ko at makasama ko sila sa pananampalataya. Amen. Ayan, Sor Veloria, pakipray, Pastor, ang aking mother na si Erlinda Veloria na biopsy po siya last week nang maging result ng test ay negative at sana po ay tuluyan na siyang gumaling sa bukol sa right neck niya. Evangeline Yumaguchi, prayer request po sa amin, family, keep healthy about sister in Manila, Lini Nukum, Karangian. May problema po siya sa kanya pong heart palpitation, malat at garalgal na boses. Sana po, miracle po, na mapagaling po. May check up po. Sana po, finding not bad. Prayer request po, Pastor. Pag-pray nyo rin ako, mga kapatid. Minsan po, gumaganon ako, no? Gumaganyan. Dahil sa akin din pong lalamunan. Pag-pray natin ito, mga kapatid, ha? Huwag din po nyong kalimutan yan. Prayer request, Pastor. Good health and protection and guidance. Thanks God. Nasita Katoliko. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Salamat po, dakilang Panginoon, sa inyo pong mayamang pag-ibig, o Diyos na may lalang ng langit at ang lupa. Salamat ni kay laging nariyan para sa amin at lagi nyo kaming minamahal, ginagabayan at pinapatnubayan. Pagpalain po ninyo, Panginoon, ang bawat isa, lalo tigit ang mga mananaliksik ng katotohanan. Tulungan, Panginoon, at pagpalain, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Ang mga may kahilingan patungkol sa kalusugan, sino man ang may karamdaman, Panginoon, o dakilang Diyos, dalawin nawa ninyo sila at pagalingin, Panginoon, at palusugin ang kanilang kalusugan at pagpalain anumang karamdaman. In the name of Jesus, we rebuke diseases, Panginoon. Sa inyo po kami humiling at dumadalangin na inyo pong pagpalain ang bawat isang may kahilingan. Suliranin, challenges, situation ng pamilya, pagkakalayo, hanabuhay, pananalapi, pagkain, anumang pangangailangan, Panginoon, ipagkaloob po nawa sa bawat isa. Sino man ang gustong tumanggap, Panginoon, ng vaccines, nawa, Panginoon, maging mabuti at maayos ang lahat. Tulungan, Panginoon, ang sino man ang magkakaroon examination at magbabay sa mangdako ng mundo. Pagpalain niyo, Ama, na maging mabuti at matagumpay ang lahat. Bayan ng Diyos, tanggapin ng bawat isa ang pananampalataya at katugunan ng ating mga dalangin. Sa inyo, Ama, kami ay nakikiusap at muling idinudulong. Ngayon, bayan ng Diyos, tanggapin ang pagpapala ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo, ngayon at magpasawalang hanggan, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, mga kapatid, sa inyo pong pagsubaybay. Salamat kay Nanay Vicky Cadiz, diyan po sa Quezon Province, sa inyo pong patuloy na panunood. At gayon din po naman sa Samera family, Santos family, Maquinto family, Sigal family, Bertolano family, Pastor General and family, Pastor Carceler and family, sa lahat po, kay Pastor Jokno and family sa New York. God bless po sa inyong lahat at marami pong salamat. Ako po inyong kapatid kay Kristo, Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr., pagsamantala po'y nagpapaalam. Ang Diyos naman ng langit ang magpala sa inyo sa patuloy pagtangkilik sa ating Jesus is Coming Again Ministry. Maraming salamat and bye-bye. Happy Sabbath sa lahat and God bless us all. Thank you and God bless you. Jesus is Coming Again program. Jesus is coming again.
Program! Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, humanda kang siya ay salubungin. Jesus is Coming Again Program. Inyong makakasama at mapapakinggan ang kilalanang tagapagsalita sa ating Jesus is Coming Again Program. Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. King comes through the gate. Oh, the King is coming. The King is coming. I just heard the trumpet sounding.